Halina at samahan natin ang journey ng mga on-the-job trainee students ng Mindanao State University, Maguindanao AB Islamic Studies sa Bangsamoro Multimedia Network o BMN sa isang programa na pinamagatang A Journey to Remember Talk Show Program. Tuwing Martes at Huwebes, alas 4 ng hapon. Live na live sa BMN official Facebook page. Halina at samahan natin ang journey ng mga on-the-job trainee students ng Mindanao State University, Maguindanao AB Islamic Studies sa Bangsamoro Multimedia Network o BMN sa isang programa na pinamagatang A Journey to Remember Talk Show Program. Tuwing Martes at Huwebes, alas 4 ng hapon. Live na live sa BMN official Facebook page. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Magandang hapon sa ating lahat. Mapyamalulong para sa mga kapatid naming Muslim. Magandang hapon para sa mga kapatid naming Christian settlers. At hyuga poon naman para sa mga kapatid naming katutubo and other ethnicities na naninirahan sa loob at labas ng BARM region. Ngayon ay araw ng Martes, ikalima ng Agosto taong 2025 at ikalabing isa ng Safar 1447 sa Hijra. Isang espesyal na yugto na naman ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Kaya malugod kong ipinapakilala ang panibagong kabanata ng ating programa na pinamagatang A Journey to Remember na ang pag-uusapan ay tungkol sa steps to success. Isa itong talk show na inilaan upang ipakilala at ipamalas ang makabuluhang karanasan ng mga OJTs na mula sa Mindanao State University, Maguindanao sa ilalim ng College of Arts and Science Islamic Studies Department na sinusuportahan ng Bangsamoro Multimedia Network Incorporated. Ang programang ito ay isang makabuluhang talakayan na naglalayong ibahagi ang mga karanasan, tagumpay at mga natutunang aral mula sa masinsinang training ng BMN. Sa ngalan ng ating Executive Director, Ms. Faidia Samanudi Ahmad, Chairman 2 Alid Alfonso, at kasama na rin ang mga masisipag na BMN team na katuwang sa paghahanda ng programang ito upang maghatid ng impormasyon. Kabilang sina Mohamedin G. Sulaiman sa Technical Control, Ms. Hasna Yu Bacol sa News Writing, at si Ms. Hanan Ariman, Admin Assistant. At syempre, sa ating mga on-the-job trainees mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Ako nga po pala si Aslia Vidalanda, ang inyong host ngayong araw. Ang BMN ay hindi lamang isang multimedia platform, kundi isang tahanan ng pagkatuto at paglago para sa mga kabataang Bangsamoro. Sa ilalim ng gabay ng aming mga eksperto at mga bihasang mamamahayag, ang mga bagong OJTs ay sumasailalim sa pagsasanay upang palawakin ang kanilang kaalaman sa larangan ng multimedia production, community journalism, public service, communication work at digital storytelling.
Layunin ng programang ito na palalimin ang pag-unawa ng mga kabataan o estudyante para kilalanin ang kanilang kakayahan, leadership at tagapagtaguyod ng katotohanan at responsableng individual. Kaya naman, halina't manood, makinig, lumahok sa ating talakayan ngayong araw na pinamagatang A Journey to Remember, na ang pag-uusapan ay tungkol sa steps to success. Huwag kalimutang mag-like, share at i-follow ang aming official Facebook page, Bangsamoro Multimedia Network, at manatiling updated sa aming mga balita sa official website na bangsamorotoday.com. Muli, isang mapayapang hapon sa ating lahat. At ngayong araw, makikilala natin ang ilan sa ating trainee na mga kabataang patuloy na nagsusumikap at handang matuto sa mga gawaing pang-multimedia at community services para sa Bangsamoro. Atin nang anyayahan at kilalanin ang ilan sa mga bagong OJT na kabahagi ng Training Batch 2025 at kasalukuyang sumasailalim sa internship training ng Bangsamoro Multimedia Network. Kaya, let's welcome our guest for today, Miss Siti Aiza Matun at Miss Pau Tatanot. Ayan, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyong dalawa. Welcome sa ating programa. Maaari na kayong magbigay ng inyong pagbati at magpakilala bilang mga bagong OJTs ng BMN. Unahin natin kay Miss Siti Aiza. Maraming salamat sa pag-anyaya sa amin dito. So, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng nanonood ngayong hapon at magandang hapon po sa mga magulang ko na nanonood ngayong hapon at sa mga kakilala ko ngayon. So, muli ako nga po pala si Siti Aiza Abdul Ghani Matun, OJT student ng BMN mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Ayan. Kay Miss Tatanot naman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Muli, maraming salamat po sa pag-aanyaya niyo po sa amin sa inyong programa. Ako nga po pala si Pau Tatanot, OJT students ng MSU Maguindanao. Okay, so handa na ba kayo? Simulan na natin ang ating talakayan. Yes. Okay, so kamusta naman ang naging layunin nyo nung kayo'y nagsimula sa inyong OJT journey? Unahin natin kay Miss Siti Aiza. So, alhamdulillah, naging maayos naman ang aking layunin sa pagsisimula ng aming OJT dahil layunin ko pong matuto sa mga itinuturo ng aming mga mentors at when it comes sa paggawa ng news articles at sa kung paano mag-broadcasting, PR, and also sa itong talk show. So, siyempre, gusto ko rin pong mas ma-improve po ang aking mga skills or yung aking self-confidence po. Okay, and how about kay Miss Tatanot? So, alhamdulillah, yung mga layunin ko po na sa pag-OJT ko dito sa BMN is alhamdulillah is unti-unti ko pong natututunan. So, yung layunin ko na matuto at ma-experience nung hindi ko pa na-experience. So, alhamdulillah dito sa BMN is na-experience ko at natutunan ko. So, natutunan ko po yung paggawa ng news writing, then yung pag-deliver ng news report sa radio broadcasting, and then also po yung na-experience ko na mag-field, na mapuntahan po yung mga office of the ministry. Yun lamang po. Okay, so ano ang pinaka-importanting natutunan nyo sa OJT? And kung meron kayong natutunan mula sa mga itinuro sa inyo dito, ano ang mga ito? Unahin natin kay Miss Tatanot Pau. So, yung natutunan ko po dito sa BMN, which is yung pagkakaisa sa kung ano po yung task, for instance,
For instance, sa grupo, binigyan po kayo ng task. So, kailangan po is magkaisa ho tayo. Hindi po dapat isa lang po yung gumagawa ng task na yon. So, mas mapapabilis kung yung task na yung task po na binibigay sa atin is kailangan is magkaisa po tayong gawin yon. And also, dapat po is maging confident po tayo sa ating sarili. Kung bibigyan ho tayo ng task na mag-present sa harapan ng mas maraming tao, so kailangan maging confident ka po para mas maging ma-deliver o ma-present mo ng mas mabuti yung presentation na binigay sa'yo. Then also is natutunan ko din dito sa BMN, yung paggawa ng news article, which is yung mga strategy niya na 5 Ws and the 1H. Then also, natutunan ko rin po sa pagbe-broadcast, which is sa reporter, na kailangan is yung pagsasalita mo is kailangan fluent, and then kailangan may art. Para yung manunood or mambabasa ng article mo is magiging interesting siya na pakinggan or basahin po. Okay, how about naman kay Siti Aiza? So, ako, ang pinaka-importanting natutunan ko dito sa BMN is ang kailangan mahalin at maging responsible sa ating mga trabaho or sa mga task na ibinibigay sa atin ng ating mga mentors. Dahil mahalagang maging responsible tayo sa anumang gawain or trabaho dahil ang pagiging responsible is maaari tayong pagkatiwalaan ng ibang tao at patunay yun na tayo ay katiwa-tiwalang tao. Yun lang po. Okay, so pwede nyo bang ibahagi sa amin ang mga karanasan nyo na masasabi nyo na kayo ay nag-grow or mas na-develop ang inyong skills and learnings bilang mga OJTs? Unahin natin kay Miss Siti Aiza. Ang maibabahagi kong karanasan na masasabi kong nag-grow or mas na-develop ko ang aking skills and learnings is nung na-assign ng aming grupo sa pagsusulat ng news articles dahil kailangan po sa paggawa ng news articles is alamin natin kung ano yung fake at saka real na balita at maging maingat po tayo sa mga information na ating kinukuha at dahil po doon masasabi kong na-improve ko ang aking sarili dahil natutunan ko po kung paano pagkatiwalaan ang aking kakayahan at nagkaroon din po ako ng interest sa pagbabasa ng mga news articles. Okay, parang always trust yourself. Yes po. Okay, so how about kay Miss Tatanot Pao naman? Can you repeat the questions po, ma'am? Okay, so pwede mo bang ibahagi sa amin na ang mga karanasan mo na masasabi mo na nag-grow ka or mas na-develop ang iyong skills and learnings habang ikaw ay nag-OJT? So, honestly po, I am napapaloob po ko sa mga taong very mahiyain po. So, from nagsimula po na mag-grow yung sarili ko or nag-develop when Ma'am Faidia conduct learning session, which is this conference room. So, may mga salita po doon na nabitawan ni Ma'am na na-motive yung sarili ko na kumbaga maging confident ako sa sarili ko. Ipakita ko lang kung ano ako. And then, wag akong mahihiya. Kung ano yung kaya ko, yun lang. Wag pilitin wag kong pilitin or wag natin pilitin ang hindi natin kaya. So, yun, nakuhan ko sa sarili ko, kumbaga na-observe ko na mas nag-grow ako nang bigyan ko kami ng task, which is the pag-field or sa pag-PR po namin. So, noon, yung pagpunta sa mga Office of the Ministry na makipagsalamuha ka sa kanila, makipag-usap, na sabi ko sa sarili ko na hindi pa ako nakapunta doon is parang hindi ko to kaya. Kasi sino ba naman ako na magpunta doon, then makipagsalamuha sa kanila na siyempre matataas yan, di ba? Tapos tayo na OJT students lamang. So, yun. Alhamdulillah, then yun is nakuhan ko sa sarili ko na kaya ko pala na kumbaga ikuhan ko lang sa sarili ko na kung kaya ng iba, mas kakayanin ko rin. So, yes, always nating tandaan, no, na kung kaya ng mas nauna sa atin, it means kaya din natin. Yes. Okay, so ano naman ang mga naging hamon na hinarap nyo bilang OJT at paano nyo ito nalagpasan? Unahin natin kay Miss Pao. Okay, thank you. So, Okay. actually dito sa BMN is
walang madali, lahat mahirap. Pero once na willing kang matuto, porsigido kang matuto, walang imposible, madali lang lahat yun. So, paano ko hinarap yung mga hamon na yun na dumating sa akin dito sa BMN? Siyempre, linabanan ko yun, hinarap ko yun. Always, wag natin, kumbaga, tawag dyan, talikuran or iwasan yung mga problema or hamon natin sa buhay. So, kailangan natin harapin yun. Kasi, paano natin mariresolve yung problema or hamon sa ating buhay kung ikaw mismo na haharap nun is sa talikuran mo. So, kailangan face your fears. Kumbaga, naniniwala ko sa kasabihan na go to the battle of success and never say surrender. Wow, napakagandang kasabihan naman yan, Miss Pao. How about naman po kay Miss Siti Aiza? So, dito sa BMN, sa aming OJT, siyempre, maraming naging hamon sa amin at kailangan, sabi ni Ma'am Fai, so, kung willing kang matuto sa taufik ng Subhanahu wa Ta'ala, inshallah, matututo ka rin. So, isa sa mga naging hamon ko sa aming OJT is noong nagbigay si Ma'am Fai ng task sa bawat grupo at ang grupo namin ang napili na makakapag-broadcasting sa araw na yon. At dahil sa kakulangan ng oras, masasabi kong hindi pa sapat yung hindi pa kami handa, pero dahil sa tiwala namin sa kakayahan ng bawat isa, lalong-lalo na sa aming grupo at sa salitang tawakkal alallah, alhamdulillah, nagawa naming lampasan yung ibinigay na task nila Ma'am Fai at Sir Tu sa amin. Alhamdulillah. Okay, so paano naman naging kapaki-pakinabang ang mga skills na nakuha ninyo mula sa inyong OJTs sa real world of professional pagdating ng panahon? Unahin naman natin kay Miss Siti Aiza. So, inshallah, magiging kapaki-pakinabang ang mga skills na aming natutunan dito sa BMN dahil inshallah kapag kami ay nakapagtapos na sa pag-aaral, maaaring maging isa sa mga trabaho namin yung mga naging experience namin dito sa loob ng BMN. So, dahil doon, hindi na kami gaanong mahihirapan kapag naghanap na kami ng mga trabaho, inshallah. Inshallah. Okay, ngayon, kay Miss Pao na naman. Naging mas kapaki-pakinabang or, yun ba yun? Yes, opo. Naging mas pakinabang po yung natutunan ko dito sa BMN in the real world is yung, like for instance, yung natutunan ko na maging confidence sa aking sarili. So, for instance, inshallah, maging isa akong professional na news article or news writer rather, na hindi na ako mahihiya or magiging confident na ako sa sarili ko na gumawa ng news article dahil sa tinuro ng BMN na mga strategy niya. Kumaga may sarili na akong background. Yun. Okay, so paano naman kayo nagkaroon ng inspirasyon sa inyong OJT and ano ang mga naging dahilan nyo? Unahin natin kay Miss Siti Aiza. So, ako, first time is, ang pinaka-naging inspirasyon ko sa aming OJT is siyempre ang aking mga magulang. At ang naging dahilan ko naman is, gusto kong makita nila na yung ibinigay nilang sakripisyo sa pagpapaaral sa amin is hindi yun masasayang. At gusto kong magpasalamat sa aking mga magulang sa tiwala at suporta na inshallah makakapagtapos din ako. At kasama rin po sa aking naging inspirasyon yung mga dating kakilala ko na dito nakapag-OJT sa BMN is kung kinaya nila, inshallah, kakayanin din po namin lampasan yung mga task na binibigay nila sa amin, inshallah. Inshallah. Lagi nga nating tandaan, no? Kung kaya ng iba, kaya din natin. Po. Okay, how about naman kay Miss Pao Tatanot? So, yung naging inspirations ko, syempre, like sa sinabi ni Matun, is yung family ko. So, gusto kong ipakita kung sa kanila na kaya ko. Then, gusto ko rin maramdaman nila na yung suporta or sacrifice niya sa akin is hindi mababaliwala yun. Kumbaga, hindi useless yun. Kasi pag inshallah, maging isa kong professional, gusto ko rin na
kumbaga masuklian lahat ng kanilang mga pinaghirapan o yung sakripisyo na ginawa nila para sa akin. So, yun lang po. Okay, so paano nyo magagamit sa totoong buhay ang mga karanasan na inyong natahak habang kayo ay sumasalang sa on-the-job training? Unahin naman natin ngayon si Miss Pao Tatanot. So, magagamit ko yung karanasan ko dito sa BMN. Yung siguro yung pagiging isang confidence na isang tao. Yes. Sa makikipagsalamuha sa kung sino man yung makasalamuha mo. Kailangan mo lang talagang maging confident sa iyong sarili. So, malaking tulong na yun para sa akin. Yes, alhamdulillah. And how about naman kay Miss Siti Aiza Maton? So, ang masasabi ko lang po, yung mga karanasan na aming natutunan dito sa BMN is magagamit namin yun sa kahit anong pagkakataon. Lalo na kapag nasa sinasabing real world of professional na kami dahil kahit papaano may mga kaalaman na kami or experience na nalalaman patungkol sa sinasabing real world of professional. Insyaallah, kapag naghanap na kami ng mga trabaho at natanggap. Insyaallah. Insyaallah. So ngayon, bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, nais muna naming mag-shout out sa ating mga taga-subaybay. Okay, shout out po kay Yana Alamada, kay Ash Dia, at saka Jay Talipasan Munir, and also kay Sarah Gamblang, at kay Noraisa Muhammad, and also po sa mga family ng aking mga kasamahan. Shout out po pala sa mga family Maton, family Pau, family Bayaw and Dalanda, at syempre po sa family Talib, Abdullah, at sa iba pong nanonood. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa aming programa. Ayan. Okay pa ba kayo? Yes po. Okay. So, ngayon, ipagpatuloy na natin ang ating talakayan. Yes. So, ano ang naituturing nyo na memorable na karanasan nyo habang kayo ay nasa OJTs? Unahin natin kay Miss Siti Aiza. So, ako, ang masasabi kong pinaka-memorable na karanasan habang nag-OJT kami is nung nag-field ang aming grupo dahil first time ko pong malibot ang BARM compound at first time ko rin pong maranasan na maglakad ng napakalayo para lang hanapin yung mga office na dapat naming mapuntahan nung araw na yon. At siyempre, para sa akin, pinaka-memorable yun dahil first time ko rin pong makapasok sa mga office ng mga minister. So, dahil po doon sa naging experience po namin, masasabi kong napaka-memorable nun dahil kahit nahihirapan na kami or napapagod na kami, hindi pa rin po kami sumuko para magkaroon lang ng output sa araw na yun at may maibigay sa mga aming mentors na output. Yun lamang po. Okay, how about naman kay Miss Tatanot Pao? So, yung naging memorable para sa akin, so, maraming memorable na dito na nangyari sa BMN. Pero yung tumatak talaga sa akin na memorable para sa akin is yung together with the co-OGTs, with Ma'am Faidia, Sir Tu, and Ma'am Hanan na nag-uusap-usap kami ng mga, kumbaga, nagbibigay sila ng mga motivations or ganito yung gawin nyo, ganito, ganyan. So, yun. Then, medyo merong konting tawanan. Pero kahit may konting tawanan, may napupulot yung aral doon. So, yung iba pang nagiging memorable sa akin is yung pag-PR po namin sa loob po ng BARM compound. So, yun po yung tipo na first time mo lang doon na kada lakad mo lang minuminuto is nagtatanong ka kung saan yung office nito, kung saan yung daan papunta dito. So yun, parang nakakapagod, pero yung umuwi ka na meron kang mapapresent sa kanila Ma'am Faidia or kanila Sir Ito is malaking achievement na po yun. Is parang malaking kwan mo sa sarili mo na may natapos ka. Okay, how about naman kay Miss Siti Aiza Maton? So, yun nga yung
sabi ko nga po, kailangan, ang naging inspirasyon ko po sa aming, ang naging pinaka-memorable po na karanasan ko is yung sinabi ko po kanina na yung gaya po ng aming pag-OJT, yung pag-field din namin po, at siyempre yung mga ginagawa namin dito sa loob ng opisina ng BMN. So, napaka-memorable po sa akin noon na yung mga kasamahan ko is nakikipagtulungan sa amin, lalong-lalo na po sa mga alam nilang may kahinahan, yun nga po, tinutulungan nila yon. So, masasabi kong napaka-memorable na nun sa akin kasi nagsishare sila ng kaalaman na hindi namin alam. Yun lamang po. Alhamdulillah. So ngayon, kung meron kayong kaalaman na nakuha mula dito sa BMN na naibahagi sa inyo, ano-ano ang mga ito? Unahin natin ulit kay Miss Siti Aiza. So, ang mga kaalaman na... Ay, pag-ulit nga po, ma'am. Okay, so ang question is, kung meron kayong kaalaman na nakuha mula dito sa BMN na naibahagi sa inyo, ano-ano ito? So, ang mga kaalaman na naibahagi sa akin ng BMN is yung pagkakaroon ng mabuting samahan. Dahil kung walang maayos na samahan sa isang opisina, hindi ito magiging matibay, at dahil sa maayos na samahan, nagpapatunay ito ng matatag na pagkakaisa. Alhamdulillah. Okay, sa inyo naman, Miss Pau Tatanot. So, yung natutunan ko na kaalaman na ibinahagi ng BMN po sa amin is which is yung pinaka mas importante na tinuro ng BMN is yung pagkakaisa. So, napaka-importante po noon na magkaisa sa kahit anong bagay. So, ang other na natutunan ko dito sa BMN, na tinuro talaga ng BMN sa amin, is yung paggawa ng news writing. News article na kailangan napapaloob dun yung 1H, 5Ws, then magbigay ka lang ng mga idea na related dun sa article na yon, then yung conclusion mo. Then also natutunan ko din sa pag-broadcast or sa radio broadcasting na kailangan isa pagsasalita mo, the way na pag-deliver mo ng news na kailangan fluent and then clear, then also kailangan may art para yung makikinig sa iyo na magiging interesting sa pagkikinig sa inyong balita. Okay, so bakit sa tingin nyo na makakatulong ang kaalaman na yon sa inyo? Unahin na natin kay Miss Pau. So para sa akin is malaki. So malaking tulong yun para sa akin yung na ibahagi sa amin ng BMN. Then also I will grab this opportunity to thank, first of all, is Allah subhanahu wa ta'ala, kasi dito niya kami, or dito niya ako ipinadala sa BMN, na marami akong natututunan, and also sa mga family ko na sumuporta sa akin sa pag-OJT. And also, nagpapasalamat din po ako kay Sir Tu, and then kani Ma'am Faidia, and also kani Ma'am Ariman, sa lahat ng naitulong nila sa amin, sa lahat ng sacrifice. So, kulang yung salitang thank you sa lahat ng sacrifice nila sa amin. So, yung siguro yung masasabi ko lang is habang buhay kong tatanawin na utang na loob yung lahat ng naituro nila sa amin. Thank you. Alhamdulillah. At ngayon naman kay Miss Siti Aiza Maton. So, ako, pakiulit nga po ulit yung okay, tanong. So ang tanong natin is, bakit sa tingin mo makakatulong ang kaalaman na iyon sa iyo? Makakatulong sa akin ang kaalaman na iyon dahil naniniwala ako na kapag may teamwork or unity sa isang samahan, mas magiging madali or magaan yung mga trabaho na ating ginagawa. At siyempre, dito sa loob ng BMN, nakita ko rin po yung pagkakaisa ng aming mga mentors sa pagtuturo sa amin. At alhamdulillah, dahil sa ipinakita nilang pagkakaisa is nagiging maayos din po yung aming pagkakatuto sa mga binabahagi nilang mga kaalaman. So, alhamdulillah, dahil marami kaming nakuhang aral at
maaaring maging inspirasyon namin sa aming magiging future inshallah. So maraming salamat po sa inyo ma'am and sir too. So yun lamang po. Alhamdulillah. At last, ano ang inyong mensahe sa BMN Management and Leadership? Unahin na natin kay Miss Pau Tatanot. Like what I said earlier, kulang yung salitang thank you sa lahat-lahat ng naituro nila sa amin. Siguro sa magiging future na magiging OJT dito sa BMN, mahirap pero kumbaga hindi useless yung paghihirap nyo na mararamdaman nyo dito sa BMN. Hindi kayo uuwing walang nalalaman, uuwi kayong maraming natutunan dito sa BMN. Okay, so how about kay Miss Siti Aiza Maton? So, ang mensahe ko lang po sa BMN is nagpapasalamat po ako sa mga kaalaman na inibahagi nyo sa amin at itinuro. At inshallah sana mas marami pa po kayong matuturuan na mga kabataan dahil napakahalaga po ng inyong serbisyo dahil nakakatulong po ito upang matulungan ang community ng Bangsamoro. So, ang masasabi ko lang po sa mga susunod na mag-OJT po na dito mapupunta sa BMN, wag po kayong matakot na tanggapin yung naibigay sa inyo na agency na so, wag po kayong matakot na dito mapunta sa BMN dahil napakarami po ng maaaring maibahagi nila sa inyo na kaalaman na magiging baon-baon nyo pagdating ng panahon, inshallah. So, yun inshallah. Napakaganda naman ang inyong mga mensahe. Tunay ngang napakarami nating natutunan o nalaman mula sa kwento ng ating mga ng ating mga panauhin ngayong araw. Ngayon, sa ngalan ng ating Executive Director, Ms. Faidia Samanudi Ahmad, Chairman to Alid Alfonso, at sa ating Technical Control, Mr. Muhammadin G. Ariman, at sa ating news writer na si Hasna Yubakol, at syempre sa ating admin assistant na si Ms. Hanan Ariman, at syempre po sa mga OJTs na mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programa ngayong araw. At syempre po, gusto kong magpasalamat sa ating mga panauhin ngayong araw. Maraming salamat Pau Tatanot and Siti Aiza Maton sa pagdalo sa aming programa ngayon. Okay, so, at syempre po, diyan lamang po nagtatapos ang ating programa ngayong araw at muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inyong napakinggan ang journey ng mga on-the-job trainee students ng Mindanao State University, Maguindanao Network o BMN sa isang programa na pinamagatang A Journey to Remember Talk Show Program na inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing araw ng Martes at Huwebes simula alas 4 ng hapon dito sa BMN official Facebook page. Maraming salamat, mga ka-network.